is parang championing the deaf community. So, ano yung pakiramdam maging part nun? And ano yung natutunan niyo? Well, honestly, before, hindi naman ako ganun ka-sensitive dati pagdating sa hindi ako part o hindi ako sanay na napupuntahan community. Ngayon na nagawa ko itong project na to, mas lumalim, di ba? Mas naging sensitive ako, mas naging aware ako sa mga dapat at hindi dapat pagdating sa pakikipag-usap o pagkasama mo yung character ni KD na Dev. Yun, maraming lessons at siguro mas naging humbling to para sa akin din na mas marami akong nalalaman pagdating sa kanila. And also, Angelica, same question din. Well, basically, same lang din naman. Ang sarap maging part ng isang bagay na ikaw yung nagbibigay ng boses para sa kanila. Ikaw yung nagpapakita ng mga paghihirap nila, yung minsan they feel na it's not fair. Minsan may mga bagay na hindi patas yung pakiramdam nila sa society natin. And ang sarap na ma-emphasize yun sa pamamagitan ng art na magamit yung ganitong platform para sa kanila. And I'm very, very proud to be part of it. Thank you so much. Thank you. Thank you, Aliana. Let's go to Harold. We're down to our last 2 questions. Harold? This question can be answered by Direk, Angge, and Z. Okay. On the theme of accountability, the series explores the heavy cost of accountability. What do you hope the audience takes away regarding the difference between keeping a secret for love versus keeping it for reputation? And if possible, can you answer based on your personal experience? Just if possible. Oo, Diyos, teka lang. Kailangan ko tingnan. Pakitagalog na ulit. Tagalogin mo na lang kasi, Thesis 11. Balik, Mel, ba Mahirap eh. abot mo kay ano? So, Kung ako nagla-lunch. keeping a secret for love. Dahil marami ang tao. Than keeping a secret for reputation. Dahil ayaw mong masira ka, pero gusto mo yung tao. Got it. Tagalogin. Sino pa? Ang hirap naman ng tanong. Kasi ang advice ko lang talaga sa anak ko, bawal mag-keep ng secret. Pero merong mga secret na pwede mong i-keep, which is you can reveal eventually, or you can tell your mom eventually. Yun yung mga surprise lang, di ba? May kinip ka na, may birthday surprise pala si mommy, ay si daddy and yung daughter ko for me, or sa friends niya. Parang hanggang doon lang yung kaya kong secret na parang pwede mong ibigay na example, di ba? So, parang, of course, wala naman akong iniisip beyond that na may mangyayaring hindi maganda sa buhay namin para magtago ako ng mga sikreto. So, parang hindi ko kayang sumagot on a personal level about sa ganyang klaseng secrecy. Yes. Or diba, parang kung buhay or ano mo na, yung reputation mo yung mga I think, dun pa rin tayo sa tama, laging sa tama. You've been always known for that. Hindi ka naman nagsinungaling ang gay ever. Yes. Oo, minsan nga napapahamak na ako sa pagiging sobrang open ko, di ba? Ako nga yung best example sa ganun. So, oo, kaya, pero syempre may sense of pag-iingat na po tayo ngayon dahil nanay na tayo. Ayaw mo na naman yung napapanood yung anak mo sa YouTube na ba't mo naman yung mga pinagsasabi mo, So, at least yung noon, pwede ko sabihin, huy, wala pa akong anak noon. Kaya ganyan pa yung bunganga ko. Pero nung pinanganak kita, umayos ako. O, diba? Pwede ba nating ayusin yung life natin? Galing! Z, ikaw naman. Oo nga, mahirap siya, pero actually kahit isulat mo siya sa script, di ba? Anong may experience, anong gagawin ng isang character kung maipit siya sa ganitong klaseng sitwasyon? Kung itatago ba niya yung sikreto dahil sa pagmamahal o dahil sa reputasyon. Siguro masasagot ko to pag napunta ako sa ganitong klaseng sitwasyon. Di ba? Pag tungkol sa pamilya, tungkol na sa pagmamahal o sa kahit saan na marami nang involved na tao, dun ka makakapag-decide eh. Di ba? Hindi naman parang i-imagine mo lang ngayon, isipin mo, pag dumating kaya ako sa ganung panahon, ano kayong gagawin ko? Mahirap siyang sagutin kung wala ka sa sitwasyon na yan. Di ba? Parang kailangan doon ka muna and I don't think parang may kilala akong tao na,
naka-experience ng ganun na nagtatago siya ng sekreto niya dahil sa reputasyon niya, dahil sa alam niya na sinasabi niya na kinukwento niya. Saka, parang we all have secrets. Tapos it's just a matter of time when we will reveal it. Di ba? So, ayun, Harold, okay ka na? Okay. We have a question from our friends from FSL. Let's, sinong magtatanong? KD, ikaw ang magta-translate. Okay. The question is, sino titignan ni KD? Okay. Good afternoon. I'd like to ask, Katie, question is directed at you or to you also, and also to Miss Angge and Sir Z. Yeah, okay, so parang ngayon na nandoon, napaloob sa inyo yung role, nakita nyo kung paano mabuhay ang deaf. Kahit pa paano, was it difficult? Was it easy? How did you manage memorizing the signs? Kahit pa paano, naintindihan nyo yung buhay ng deaf? May moments ba na gusto nyo mag-give up? O paano po bang naramdaman ninyo? Nice question. So it's for Z, Angge, and KD. Let's start with KD. Nagkaroon ka na ng idea sa buhay ng isang deaf. Tama? How was it? It was kind of difficult. Medyo mahirap po siya. Especially po sa taong hindi po deaf. Tsaka wala din po masyadong alam sa sign language. Pero since the FSL team taught me, medyo mas naintindihan ko rin po yung life ng kung paano po mabuhay ang isang deaf person. Ayun na po. Zanjo? Marami ko nakuha sa sagot mo. Ngayon ang sarap. Actually, marami ako minsan kakwentuhan sa kanila pag break ko. Masarap silang kwentuhan, ha? Nandun sila sa open tent. Makikipag-chismisan lang ako sa kanila, makikipagkwentuhan. Iba rin yung pakiramdam. Kasi ako pa yung sumusuko eh. Diba? Ano pinag-uusapan niyo? Anong topic niyo? Chismis? Tapos siya mag-chismis sa kanila. Chismis ba? Talaga? Naman, exciting makipag-usap. Nagtatanong, Okay. mga curious questions lang. Parang mayroon din ba silang paano sila pag kunwari? May nalaman kami na wala pala silang paligoy-ligoy. Straight to the point lagi pag may gusto sabihin. So, Totoo? minsan, dapat hindi ka na-offend or hindi ka na pag marunong ka umintindi ng mga sign language. Okay. Maraming So ano yung straight question nila sa'yo na walang paligoy-ligoy? Mali, pag mali yung sign ko, lagi silang nagagalit sa akin ng mali yung sign ko. So, kasi nagkikare sila lang na parang... But you're never wrong! Ah! Mga kwento mo, hindi mali-mali. Hindi. Hindi consistent. Pag ano pa lang, rehearsal pa lang, pag pinapractice ko pa lang. Yes! Pero pag take na, tama na. Di ba? Angge, ikaw. Well, doon na lang tayo sa parang sinabi nila kung mahirap ba, gusto mong bang mag-give up, di ba? Parang it never crossed my mind na mag-give up. Of course, mahirap siya, pero ang kapal naman ng mukha ko kung mag-give up ako. Nandun nga ako. Ako nga yung magiging bosses nila. Ako nga yung, di ba? Kami, itong series na to, kami yung magcha-champion sa kanila. And then, papakita ko sa kanilang na-frustrate ako, papakita ko sa kanilang naiinis ako. Of course na, gagawin mo yung best mo para talagang mas lalo silang maintindihan, di ba? Para maipakita mo kung ano yung tama, ano ba talaga yung gusto nilang sabihin. And ayaw ko silang ipahiya. Ayaw ko may makita sila na gusto kong sumuko kahit mahirap. And yung support nila, grabe. Kaya nga sinasabi namin ni Z, minsan mas masarap tumambay sa kanila, mas masarap makipag-usap sa kanila. Kasi I believe may nabubuo na kaming bonding kasama sila. So ano yung mga chini-chismis, chini-chika? Wala mo ako sino yung crush. Ganun. Ay, talaga? O sino mga gwapo sa set.
Pero more than sa mga signs, hindi yun yung parang, kumbaga, oo, hindi siya dapat isipin na mahirap or Okay. something. Kasi ang importante siguro dito sa show na to is paano namin i-translate yung nararamdaman ng mga tao na nasa ganitong sitwasyon na, di ba, na deaf. Kung yung sign naman, di ba, nandyan yan eh. Yung nararamdaman nila, nararamdaman ng sitwasyon nila na gusto nilang isigaw. Ilabas. Oo, Gusto tama. nilang i-communicate sa paligid na hindi nila magawa, nahihirapan sila. Right. Yun yung kailangan na ma-feel ng audience. Doon sila dapat mas mag-focus kaysa doon sa iba, kung yung mga sign na paano intindihin. Tama. Diba? Mas doon sa emosyon kung paano namin ipaparamdam. Before I go to them again, Angelica, so sinong crush ng bayan ng FSL? O sino? Wala. Sino crush ng bayan? Hindi, may mga tinatanong namin kung sino yung crush nila sa set. Sino daw? No, quiet. Quiet daw. Okay, before I say the last question, may feedback ang FSL sa napanood nilang first episode. Let's hear it. Sinong magsa-sign language? Okay, ayan. Please, punta po kayo sa gitna para makita po kayo ng cast. Face the cast. Hello, I'm happy to see everyone. I am deaf. Thank you po. That was an amazing episode. Nakita namin na nandun nga kami kasi it was very intriguing. Tapos ang dami pa palang layers, daming surprise. So, can't wait. And yes, for the feedback, yes po. This is a good opportunity for everyone that you're learning sign. Eventually po sana, it is a wish na may deaf talaga na makasama in the acting community. It's like representation, actual representation. Appreciate po that we are learning everything from a hearing perspective. There is inclusion. I appreciate nandyan pong inclusion and layers nandyan. Tapos kung paano mabuhay ang deaf, how we survive. We appreciate, yes, na yun nire-recognize niyo po kami. That eventually we'll have ang wishes to have diversity, equality, and inclusion. Dito sa Philippines, we appreciate na DBS, may project na ganito, we're supporting the deaf community. And thank you po sa inyong lahat for taking the challenge. We appreciate it a lot. Also, if I may add po para this time, Miss Joy, one of the team, FSL po ang tawag sa language. And then sila po ay deaf, ang tawag sa deaf community and yung allies, yung interpreters. Yun po.